Joint Memorandum Circular para sa mas mabilis na net metering registration ating pag-uusapan kasama si Department of Energy Undersecretary Maylene Capongcol. Yusek Maylene, magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali po sa inyong tagapanood, Sir Joshua and Director Nicolette and Son. Yusek, can you share with us ano po ang pangunahing layunin ng Joint Memorandum Circular na ito na nilagdaan ng DOE, DILG at ng DPWH at paano po nito mapapabilis ang proseso ng net metering application sa mga LGU? Yung joint memorandum circular natin that was recently signed by Department of Energy, DILG, and DPWH, ang intention po niyan is to streamline yung process in each of the local government units, no? Kasi nung nag-start ang implementation ng net metering po, yung processes that are being implemented by the LGUs varies per LGU. So, iba-iba. So, parang nahihirapan yung ating mga consumers in enrolling under the net metering program. So, doon sa Joint Memorandum Circular, klinaro natin na ito yung mga requirements isasubmit kung bago ang bago ang establishment or yung building or kung existing na yung building. So, klaro na yun na masusundan nila kung ano yung dapat nilang isubmit. Yusek, sa ilalim po ng Memorandum Circular, may itinakdang 3 araw po para sa electrical permits at 7 days naman po para sa Certificates of Final Electrical Inspection. Ano po ang mangyayari kung hindi ito masunod ng isang local government unit o LGU at paano po ba mapoprotektahan itong mga aplikante? Oo. So, meron tayong tinatawag na ease of being doing business, no? So, kailangan may number of days prescribed na dapat nilang sundin. At in the same time, under the Renewable Energy Act, meron mandato ang Department of Energy na isiguraduhin na nagko-comply lahat ng stakeholders. So, pwedeng i-show ko siya or tawagan ng pansin ng Department of Energy kung bakit na-delay yung pag-process nila ng net metering. Pero ang ano po, Dr. Nicolette, meron po tayong tinatawag na Energy Code, no, which is an agreement between the local government, the DILG, and the Department of Energy, purposely to support itong mga energy projects in many of our local government units areas of jurisdiction po. Okay, Yusek, sa inyo pong perspective, paano po kaya itong makakatulong, itong circular na ito sa pagbabawas ng red tape at pagkaantala na matagal ng reklamo ng mga gustong magpa-net meter? At para mas ma-appreciate din ng ating mga kababayan, you mentioned 3 days plus 7 days, so that's 10 days. Normally po ba before this memorandum circular, ilang araw po inaabot? Medyo matagal po. Yun nga po yung una natin sinabi na talagang kada LGU or lugar na a-applyan ng certificate of permit ay iba-iba yung requirement, iba-iba yung nire-require doon sa ating mga consumers, no, or yung mga installer. Pero yun nga, as directed by the President in his last na 2025, talagang in-ensure niya and minandato niya ang Department of Energy at ang mga agencies involved, no, na pabilisin at i-streamline yung process. Kasi dalawa yung nakikita natin na medyo dapat i-harmonize prior to the Joint Memorandum Circular. Ano? Yung isa, sa side ng mga distribution utilities. Kasi alam natin na meron more than 150 distribution utilities tayo sa bansa, no? Ito yung mga nagsusupply ng mga kuryente. At meron din tayong maraming local government units. So we have around 70 regions or 81 provinces and maraming local government units siya. So, ang ginawa po ng Department of Energy through our Secretary Sharon S. Garin is talagang inupuan namin itong mga proseso na identify namin, ano, from like for example, yung sa application pa lang, ang process nung requirement is about 10 documents or 10 processes ang kailangan. Pero ngayon, from 10, 4 na lang po ang ni-require ng Energy Regulatory Commission. Tapos yung evaluation po ng application, siyempre kasama na yung sa LGUs,
it takes around 119 days. Pero yung in reality, umaabot ng taon yung pag-process ng kanilang mga net application. Pero with the new prescribed and enhanced process, 20 working days dapat na-approve na yung kanilang net metering application. Tapos yun po, yung sinabi nyo, dapat yung electrical permit, dapat within 3 working days at 7 working days naman dun sa tinatawag natin Certificate of Final Electrical Inspection. So yun po yung mga enhancements natin. And marami pa po tayo, no? Binigyan na rin ni ERC ng mandato ang mga distribution utility na pabilisin at i-simplify. At sila na yung gumawa ng ilang mga dokumento na kailangan ni Energy Regulatory Commission para ma-issuehan po siya ng Certificate of Compliance at maging approve na, no? Ma-approve na natin yung net metering application. Yusek Mylene, siguro emphasize lang po natin, no, ano po ang pinakamagandang epekto ng direktibang ito ng ERC na bawasan at standardize na po ang documentary requirements ng mga distribution utilities sa bilis at maging sa gastos po sa application? Opo, Dr. Nicolette, actually malaking tulong po ito at it will encourage, no, yung ating mga consumer to adapt to the net metering program ng government. Kasi ang net metering po ay nakakatulong, no? Nagiging tinatawag natin silang consumer, producer at consumer. Ibig sabihin, sila mismo nagkakaroon ng pagkakataon mag-produce ng kuryente na gagamitin nila at yung sobra naman ay ibabato nila or ibebenta nila sa mga distribution utilities. So, in terms of timelines, napakabilis na po ito. Tulad nga po ng nasabi ko nung una, inaabot po ng taon ang application. Pero ngayon talagang at most 20 days, dapat tapos na po ang net metering application. So kung meron pong mga cases na hindi nasusunod ito, ay pwede pong tawagan nila ng pansin ito or i-brought out nila ito sa Department of Energy and the Energy Regulatory Commission. Okay. Yusek, malaking pagbabago po ang pagtanggap ng electronic signatures at hindi na obligado notarization. Paano po nito pinapadali ang proseso para sa mga household at small business applicants? And can you elaborate a bit more dun po sa sinabi nyo from 10 processes down to 4 processes po? Opo, yung electronic parang makakatipid na yung nag-a-apply kasi they don't have to go to the local government unit or sa munisipyo para pirmahan or kailangan nilang pumirma. Kundi parang sasabit na lang dun sa form yung kanilang electronic. So parang mabilis na para sa ating mga applicants na ma-process yung kanilang application kasi inaalis na po natin yung mga physical presence or yung mga kailangang gawin nila na doon sa site or doon sa application nila. So, mas digitized and electronically acceptable yung kanilang application po. Yusek, sa supplemental policy po ng Energy Department, pinayagan na rin po ang mga consumer na magmay-ari at magbenta ng renewable energy certificates. Paano po ba ito nagiging dagdag na kita o insentibo para sa mga net metering participants natin? For example po, no, yung isang kabahayan or isang establishment, magtayo siya ng rooftop solar or sabihin na natin na renewable energy system, which is usually solar power yung ginagamit nila. So, essentially po, ginagamit yan by design. Tinitingnan ano ba dapat na capacity or laki ng solar panel ang ilalagay. At iyan primarily ay gagamitin po nila para sa kanila. So, ibig sabihin na babawasan yung konsumo nila na kinukuha sa kanilang mga electric cooperative or mga distribution utilities like Meralco or sa Manila or Beco, no? So, with that, nagkakaroon sila ng demand-side management. Ibig sabihin, dahil nakakapag-produce na sila ng sarili nilang kuryente, ay nababawasan na yung binabayaran nila doon sa distribution utilities. Pagkatapos po, kung may mga pagkakataon na sobra po ang napoproduce na kuryente ng RE facility na yon, ito po ay pwede nilang ibenta
sa distribution utilities kasi meron po silang agreement na pinapasok, no, para doon sa pag-install ng net metering facility at pagbenta or pag-inject ng grid doon sa distribution system ng isang distribution utilities po. Okay. Yusek, pakipaliwanag din po, ano po itong multi-site and aggregate net metering? At paano po makikinabang dito yung mga pamilyang may mga metro o yung mga may negosyo na may iba't ibang pasilidad sa isang franchise area? So yung ang ibig sabihin lang po niyan ay ina-allow na natin na yung credit doon sa renewable energy ay pwede na ho nilang paglipat-lipatin, no? So aside from having their own respective RE facility, kasi meron ho yung na-generate kada kilowatt hour na na-generate ng solar facility, meron hong equivalent na renewable energy certificate, no? So, iipunin po yan. Kapag ka nakapag-buo po ng tinatawag natin 1 megawatt hour ng energy produced from the RE, nag-generate po yan ng 1 REC, no? So, ito po pwede nilang ibenta sa DU as part of the consultant or i-trade internationally. Sa ngayon po, ang Department of Energy ay nagpe-prepare or pinaghahandaan namin ang pag-establish ng tinatawag natin na voluntary RE market. So, ito solely for the consumers na merong renewable energy facility and yet nakapag-generate ng renewable energy certificate. So, ito po ay ang purpose ay para mas mapalago po natin ang renewable energy sa bansa. Ma'am, batay sa datos po hanggang December 2025, mas mataas ang bilang ng net metering users dito po sa Luzon kumpara sa Visayas at Mindanao. Ano po ang ginagawa ng DOE upang mas mapalawak po natin ang partisipasyon sa iba pong mga rehiyon? Tama po, ang Department of Energy po ay patuloy na nagpo-promote through energy or education information campaign. Magkakaroon ho kami ng malawakang promotion sa bagong guidelines natin, no, dahil mas mabilis na, mas malinaw, at gumagawa ho kami ng mga literature na eventually po ay i-distribute natin. Ano. And again, open po ang Department of Energy. Meron tayong tinatawag na Investment Promotion Office, may Consumer Welfare Promotion Office po, ang DOE, ready to respond to whatever questions they would have on the net metering. May mga field offices din po ang Department of Energy na kung mas malapit doon, pwede po silang magtanong kung paano gagawin. And syempre, ang National Electrification Administration ay nagko-conduct ngayon ng capacity building para dun sa mga electric cooperatives kung paano gagawin at ipoproseso ang net metering application ngayon. Kasi may mga tinatawag tayong impact study or distribution asset studies na kailangan. Kasi we need to ensure na safe pa rin po para sa lahat yung pagtayo ng solar panel sa ating mga bubungan po. No? So, yun po yung mga ginagawa ngayon ng Department of Energy at tulong-tulong po tayo dun with the Energy Regulatory Commission at DILG and DPWH because of this bagong palisiyan natin at bagong rules on the net metering. Okay. Yusek, pagdating naman po sa usapin ng energy security, grid resilience at yung pagiging dependent natin sa imported fuels, paano po makakatulong itong net metering program na ito sa mas malaking layunin ng bansa? Definitely po, no? Ang hindi lang po utility scale ang pwede nating gamitin na paraan kung paano tayo maging sustainable at maka-transition from heavily conventional energy sources to renewable or sustainable energy. So, marami tayong paraan, like ito, isa na nga po itong net metering, and marami pa hong modalities of yung tinatawag nating own use. Ibig sabihin, sila mismo, hindi sila magne-net metering, magtatayo sila ng sariling RE nila, or meron tayong tinatawag na distributed energy resources. So, ito po ay ibig sabihin, mababawasan yung gamit ng imported coal or diesel,
and then papalitan siya individually ng mga solar panel. Kahit maliliit po yan, pag pinagsama-sama naman, basta siguraduhin lang natin na maayos yung pagtatayo at pag-maintain ng ating mga net metering facilities, ay definitely it will help not only the country, but the individual doing the net metering facility po. Kasi talagang mas makakamura po sila eventually ng kanilang kuryente. Yusek, mensahe nyo na lang po sa pamilyang Pilipino at negosyong nagdadalawang isip pa rin mag-invest sa renewable energy systems. Opo, sa atin po mga taga-panood at taga-pakinig, kami po sa Department of Energy ay patuloy na gumagawa ng paraan at ng mga sistema para mapabilis natin ang pag-access ng ating mga consumers or even the businesses into a more resilient and sustainable supply sa ating bansa. So, kung meron lang po kayong mga katanungan, ready po kami na suportahan at alalayan mo kayo sa inyong mga application. Maraming salamat po. Ang datot, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Energy Undersecretary Maylene Kapungkol.